Yung starter, oh, napakanipis lang. Street Core V25 kasi ito, tahimik lang to. Sound check na rin natin. No? So right away yung pakiramdam ko para na ako naka NMAX. Kasi nga tumaba na yung gulong. Tsaka yung lubak, no? Hindi mo na masyadong ramdam. Mas stable na talaga. Syempre, ganda na ng suspension natin. No? Ito na mga katingin yung pinakaantay natin. The Yamaha Lexi build. So naipon na natin yung mga parts na ipapalagay natin kay Yamaha Lexi natin. So newly acquired. Right now 200 odo pa lang siya. And nandito tayo ngayon sa May Kawayan, Bulacan. So madali lang mahanap to. RS1 Moto District and Moditech Hub. So katabi lang to ng ito, Gudaka Lechon Manok. Ito na nga yung mga parts na ipapa-install natin ngayon sa ating Yamaha Lexi 155 build. Let's go! So hello guys, welcome dito sa bago nating branch sa Bulacan, RS1 X Moditech. Before, yung mga binablog natin doon lang sa Caloocan. So ngayon, meron tayong bagong branch dito sa Bulacan. Kasi maraming customer na nagre-request kung meron daw ba kayong shop dito sa Bulacan dahil nga maraming motorista dito. Kaya ito, nagtayo na tayo ng shop. 1 month pa lang yung tinatagal ng shop natin, bagong-bago pa. Kung ano yung mga parts and accessories natin sa Caloocan, meron din dito sa Bulacan. Sa lahat ng motor, meron din pang PCX, ADV, pang Yamaha, NMAX, Aerox. Yun, lahat available sa atin dito. And mga accessories, mini driving light, auxiliary lights, and horn. Pan-Giorno, syempre. Yun, syempre sa Giorno tayo nakilala yung RS1 Moto District. Meron din yan dito, syempre. Sa Moditech and RS1, one-stop shop yun. Dito rin, syempre, one-stop shop. Nag-tune din tayo. Meron tayo ditong remap and dyno para hindi na kayo malayuan. Ni-invite ko kayo, punta lang kayo dito, pin nyo lang RS1X Moditech, May Kawayan, Bulacan. So, let's go. Tol, thank you, thank you. Okay po. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Alright. Mga tol, thank you, thank you. Ganda, ganda ng play ah. Grabe yung play. So big shout out sa RS1 Moditech sa Bulacan. Dito lang to sa May Kawayan, Bulacan.
So napaka-friendly at napakagaling ng mga mekaniko. Maayos. Maganda rito, pag inabot ka ng hapon, hindi ka masyado matatraffic. May shortcut naman kasi kung galing ka ng QC. Maganda yung daan, no? Wala masyadong traffic. And right away, napansin ko na mas stable siya. Pero definitely, medyo magbabago ng konti yung acceleration mo. Baka mabawasan ng konti dahil syempre mas malaking gulong, mas mabigat. Pero ang kagandahan naman nun, mas maganda yung handling, mas stable siya ngayon. Dahil mas maraming traction, mas makapit. Kasi mas maraming grip ng gulong. Sa bangkingan, syempre lamang din. So right away yung pakiramdam ko para na ako naka NMAX. Kasi nga tumaba na yung gulong. Tsaka yung lubak, no? Hindi mo na masyadong ramdam. Mas stable na talaga. Syempre, ganda ng suspension natin, no? Fully adjustable. At syempre, shoutout sa Jiren and for S1M para sa mga quality parts. So far, satisfied tayo. Pakalikutin na lang natin yung mga adjustment nila. Titonohin na lang natin yan. Tapos yung pipe natin, ito, silent pipe, yung 4S1M Street Core version 2 silent pipe, para maingay lang ng konti sa stock. Saktong may naririnig ka lang ng tunog, hindi ka nakakabulahaw. Mas masarap bumangking ngayon, no? So syempre bago yung gulong natin, brake in na naman. So 200 plus kilometers pa lang. And syempre happy ako, satisfied ako. At nagawa na natin yung pangarap na build kay Lexi. Kasi alam niyo naman, pagka bagong build, no? Nakakapuyat kapag nagbi-build. Lakas makapuyat. So ito ipapakita ko sa inyo yung mga pinalagay natin. So ito nagpalit tayo ng front forks na Jiren na may kasama ng T-post. So ito, essential tong T-post kung magpapalit ka ng mas malapad na gulong. Kasi yung T-post ng Lexi ay pang makipot na gulong. Kasi 90 lang yung front tire ng Lexi na stock. Mas maliit yung kanyang T-post. Kaya tayo kailangan magpalit ng mas malapad na T-post na pang Aerox V2 kasi mags ng Aerox V2 ang pinalagay natin. So, pag nagpalit ka ng T-post and shock na pang Aerox V2, kailangan mo rin magpalit ng front fender na pang Aerox V2. Yan na, pwede ka na magpalit ng mags na pang Aerox V2. Ang nilagay natin, Jiren na SF01 ang size niyan. 2.5 sa harap at 3.5 sa likod. Yung tires naman natin is 100 by 80 sa harap. Tapos sa likod naman is malapad talaga. So ang pinalagay natin dito is 140 by 70 sa likod. 3.5 inch naman yung mags niyan. So, diba? Napaka-pogi. Busog na busog. In comparison dun sa stock tire, ganito lang kanipis yung stock. Kasi 100 lang yan. 100 by 90. Yung stock tire, oh, napakanipis lang. Tapos nagpalit tayo ng 4S1M Street Core V25 kasi ito tahimik lang to kapag version 2. Sound check na rin natin, no? So, ganyan lang siya. So, yung garahe natin is kulob. Kaya, mas may tunog siya. Pero pag nasa kalsada, konti lang maririnig mo talaga sa kanya. Yan. Pero mas free-flowing siya kumpara sa stock. Yan. Pero chambered pa rin siya, kaya tahimik. Disente. Diba? And then, ito, nagpalit tayo ng fully adjustable suspension ng Pro Fender X Series. Dapat mag-i-straight tayo na Jiren, kaya lang parang wala pa yata silang single shock. Ito kasi, ito yung same shock na ginamit natin sa ating Navi, yung ating Giorno. So, tested natin na napakaganda ng play nito, nitong shock na to. Kaya lang, yung size pala nito, ng pang Giorno and pang Navi, pang Fazio is nasa 320. So dapat ang ilalagay nyo is pang Mio para 305 lang. Pero since andyan na yan,
meron tayong extra, nilagay na natin dito. Ang nangyari naman, tumangkad siya ng around mga nasa 1 inch. So kung okay lang sa'yo yung tumangkad yung motor nyo, lagyan nyo ng 320. Kung gusto mo mas standard size, lagyan mo 305 mm. Pero gusto mo naman ma-lowered ng konti, gawin mo 295 mm. So our conclusion dito sa ating Lexi 155 build, nag-enjoy ako dun sa suspension, talagang nag-improve ng significantly yung ride, pati yung handling, naging mas stable kasi nga dun sa front shock with T-post natin, yung inner tube mas mataba, tapos nagpalit pa nga tayo ng suspension sa likod na fully adjustable. Natono naman natin based dun sa ating weight. Para sa akin, kaya tayo nag-Lexi kasi gusto nating makatipid. And ang SRP lang ng Lexi is 9,900 pesos. Total gastos natin ay inabot tayo ng 40,000 pesos. Ito, bumili pa tayo kasi nito. Top box bracket is not for everyone. Kasi kung nagtitipid ka, huwag ka nang gumastos. As is na lang, pogi na siya, masarap na siyang gamitin. Pero kung gusto mo ng best of the best, kasi kahit naman bumili ka ng Aerox, bumili ka ng NMAX or ano pang motor, lahat naman yan ay stock suspension. Actually, dun sa last ride natin with Mrs. Katingin, nag-enjoy kaming dalawa dun sa ride kasi may back ride kasama si Mrs. Katingin. So, ang stock suspension po ay hindi siya adjustable and nakatono siya sa mabigat or sa dalawang tao. So, kung meron kang back ride, masarap yung laro niya. Kung wala kang back ride, medyo ramdam mo na matalbog siya at matigas yung compression. So, nagpalit tayo ng adjustable na pwede natin itono based sa ating weight. At kung magbaback ride tayo, pwede natin siyang itono ulit. Yun ang kagandahan naman ng fully adjustable. At yung rebound, yun yung mahalaga, yung biglang tumatalbog na ganun. Tsaka yung compression. So, pwede mo lambutan yung compression, pwede mong bagalan yung rebound. So, malaking bagay yon. So, all in all, satisfied naman tayo. Ganun talaga ang pagbibuild. Medyo magastos talaga. Lahat ng parts, inabot tayo ng 38,000 plus. Tapos yung sec na top box bracket naman, inabot tayo dun ng 1,000 plus. Parts pa lang yon, wala pa sa labor. Depende po sa shop na pagpapagawan nyo yung labor na babayaran nyo. So all in all, ang tinabas lang naman is yung plastic sa ilalim and the rest is bolt-on na. Tsaka bukod sa gumanda yung handling, gumanda yung ride, syempre, ang laki ng pinogi ni Lexi kasi nga nagmukha na siyang malaking scooter. Maxi scooter na talagang datingan niya kasi before, mukha lang siya mga click, ganun. Yung payatang gulong, pero this time mukha na siyang maxi kasi nagmatch na sa body niya yung laki ng gulong. Nagmukha na siyang baby NMAX or halos kasing laki na ng NMAX and Aerox. At kung sa mga nagtatanong naman is kung sulit ba mag-Lexi tapos gagastos ka pa, di para ka na rin bumili ng NMAX and Aerox. Pero kung bumili ka naman ng stock na NMAX and Aerox, ganun din, medyo hindi pa rin ganun kasarap yung play. So sooner or later mag-upgrade ka rin. Ganun talaga tayo. Mga Pinoy gusto natin na may mga pinapalitan, may mga pina-upgrade. Pero sumasarap naman yung ride kasi yung comfort naman natin is dapat talaga yung priority natin kasi pag nag-ride ka, matagtag yung motor mo, sasakit yung likod mo, sakit yung katawan mo, aalog yung ulo mo, mahihilo ka. Lalo kung long ride, lalo ngayong summer, riding season, kailangan natin ng comfort para mas masarap yung biyahe natin at hindi tayo mahirapan sa biyahe. So, para sa akin, ang Lexi, kailangan mo talaga siyang gastusan kung gusto mong pumogi. Pero, it's very rewarding. Kung talagang gusto mo yung looks niya, kung mahalaga talaga sa iyo yung gulay board, yung floorboard na to, and you don't mind the smaller gas tank na 4.2 liter and the smaller U-box, para sa iyo talaga to. Ngayon naman, kung mahalaga sa iyo ang U-box na malaki, or underseat storage na malaki, kahit walang gulay board, mas marirecommend ko kung mag-NMAX ka na lang. Kasi mas komportable yung upuan nun. Ito medyo matigas yung upuan ni Lexi. Malapad to, pero medyo matigas. Ngayon naman, kung mahilig ka sa racing, gusto mo mag-race track in the future, track day in the future, mahilig ka sa banking, mas marirecommend ko sa'yo is mag-Aerox ka. Kasi mas maganda yung handling na mayroong chassis dito. Mas stable ang handling kasi syempre meron din ako Aerox. Nagkaroon na rin ako ng NMAX. NMAX 1, 2, 3. Tapos Aerox naman na 1, 2, 3. Nagkaroon din tayo. Ngayon meron tayong Aerox B1 and Aerox B2. Pero sa akin, merong place talaga si Lexi. Dahil nga, gagamitin natin itong per service. Kaya kailangan natin ng floorboard. Pag may binili tayong mga Wilkins, malalaking mineral water, diyan natin ilalagay. Basta mga bulky na gamit, pwede mo siya ilagay dito. Nung inuwi ko nga yung mga stock parts, nakatali siya dito. Tapos yung iba, nandun sa gitna. Actually, maganda na naman yung handling ng stock. Kahit all stock, mag-enjoy ka sa kanya. Pero kung talagang gaya natin na kaligayahan mo na yung mag-build, talagang wala mas rewarding kapag nakutapos mo na yung gusto mong build at yung nagmamatch dun sa paggamit mo at sa mga pangangailangan mo. Sobrang rewarding, sobrang sarap. Kasi nakakapuyat ka, isip ka ng isip ng kung ano ba yung ilalagay mong
pyesa, kung ano ba yung mga combination. Kaya itong build na to, para matulungan kayo mag-decide. Sana nag-enjoy kayo at abangan nyo pa ang iba pa nating build. Paki-subscribe lang po sa ating channel kung nag-enjoy kayo sa content na ito. At abangan nyo yung ibang build pa natin at iba pang quality contents. So dito sa ilalim, ito po yung part na tinabas dito. So konting kurba lang dyan. Hindi kailangan tumabas na marami. Then din sa kabila, konti lang ang tatabasin. Pag lumiko tayo, makikita nyo, ayun.